Hello mga kapatid, kasama ko ngayon 5 years? Yes, Father. Exactly 5 years? More than. More than 5 years po. Si Pastor, pakilala ka muna, Pastora. Hi, I'm Pastora Marilu, Pastora Marilu, apelido mo? Lamanilaw. Lamanilaw. So, si Pastora, 5 years, more than 5 years mga kapatid, naging pastor sa Altar of Worship. Altar of Worship. So, sino ba nagtatag dito ang Altar of Worship? Pastor namin. Pastor ninyo? So, taga saan? Naabusan. Saan sa Agusan ang sa inyo? Loreto. Sa Loreto. So, Angelus po muna. Tatapusin muna natin yung Angelus, no? Angelus muna tayo. Santa Maria, inan ka sa Diyos, yan po mo kami makasasala, karon sa oras sa mong kamatayon. Amen. Umipuyo uban ka nato. Santa Maria, inan ka sa Diyos, yan po mo kaming makasasala, karon sa oras sa mong kamatayon. Amen. May mo kaming takot sa masaad ni Kristo. Nasusundan ka sa nasusundan ka sa kahapon ito sa kantura namin. Okay. So, tapos na tayo sa Angelus, no? So, kailan ba ito na itayo yung altar of worship na simbahan? Hindi ko alam, Father. Hindi mo alam. Pero bago pa lang yan, simbahan. So, ngayon mga kapatid, 100% na daw siya na babalik sa simbahan. No? Lagi na siyang nag-attend ng misa. Simulang, ilang araw kayo dito? Ano kami, Father? More than 2 weeks. More than 2 weeks. So ngayon ay nag-decide na siya na babalik sa simbahan. By birth, Katoliko po siya. At ilan kayong mga pastor ngayon sa altar of worship doon sa lugar ninyo? Marami, Pastor. Marami kayong pastor. So, ano ba yung dahilan bakit bumalik ka sa simbahan? Ng Katoliko. Sa Katoliko. Nakatikais ka ni Brother Jando, no? So, marami kang tanong ni Brother Jando. Musta man, nasagot ba niya? Nasatisfy ka sa sagot niya? Nalinawan ako, Father. So, ano ba yung rason na bumalik ka sa simbahan dahil sa katotohanan? Nalinawan ka? Yes. Through catechism. Ano ba yung isa sa mga nakapamulat sa iyong isipan? Pastora, anong palayaw mo? Marilu. Marilu. Pastora Marilu. Pero ngayon, hindi na siya pastora. Alam mo na ba ito sa mga kasamahan mo? Ngayon lang? Hindi pa. Hindi pa. So, ano ba yung nakapagbukas sa iyong isipan? Nakapag-decide ka 100% na babalik sa simbahan? Naintindihan ko na ang Catholic talaga ang origin from the start. So siya lang ang may direct connection
No? During sa catechism yan ni Brother Jando. Wala nang ibang simbahan na makabalik panahon sa mga apostol. So, yan ang isa sa mga isa sa ano pa yung mga nakapabukas sa isipan mo? Na ang pari lang ang appoint ng God para mag-lead ng simbahan. Sa simbahan. Ilang oras kayo nag-catechize with Brother Jando? Matagal yun, marami akong tanong. Marami kang tanong sa kanya. Yes. At nasagot naman lahat. Satisfied ka sa mga sagot ni Brother Yes, Jando. Father. So anong mensahe mo sa mga nanood natin ngayon na nandyan pa sila sa simbahan pero akala nila ito ay galing ni Kristo, tatag kay Kristo, pero hindi pala. No? Ano mensahe mo si Pastora Marilu? Magbalik na tayo sa Catholic dahil ito naman talaga ang ang tawag dyan? Original. Yes. Wala nang iba. No? So, sinong ang nag-ordain mo bilang pastora? Yung pastor po namin. So hindi lang natin mention yung pangalan ng pastor. So, yung pastor ninyo, marami ba kayong naordinahan? Yung kabatch mo? Ilan kayo? Kami mga 20. 20. So, meron ka nang dinalang, ngayon, simbahan. Meron. Ilang membro? Maliit lang kami kasi nasa sitio lang kasi kami. Sityo. Yes. Pero ilang family member, 10 families. households? Yes. 10 families. Yan ang mga membro ng altar of worship sa sitio mo. Opo. So, marami pala. 10 pamilya, member mo. So, ngayon kung ano kaya ang masasabi nila na ngayon ay bumalik ka na sa simbahan. Akala mo yung altar of worship nung una, yun talaga ang simbahan na tunay. Akala ko pareho lang. Pareho lang. Pareho lang naman. Diyos lang naman ang Diyos, sinasamba. so, yun ang nasa likod ng isipan mo. Pwede lang ako mag-transfer ng simbahan. Dahil parehong Panginoon naman lang yun. No? So, walang kaibahan. Pero ngayon, after catechism, anong masasabi mo? Naintindihan ko na. Naintindihan mo na Catholic lang talaga. malaki din ang kaibahan. No? Dahil opinion lang ang sa kanila At sa atin is official statement ng ating inang simbahan. So, yan ang mga magandang balita natin. Si Pastora Marilu, Pastora? Lamanilaw po. Lamanilaw. So, bumalik na sa simbahan dahil naliwanagan na siya. At kasama mo pero yung anak mo ay hindi na converted mo. O Catholic ba yung anak mo? Dahil hindi pa nabinyagan hanggang ngayon, di ba? Ilang bata ninyo? 6. So, silang 6 hindi pa nabinyagan? Hindi po. So, mas mabuti na sa pag-uwi ninyo dun sa parokya ninyo, lapitan nyo yung pari para kayong dalawa din makareceive ng sacrament of matrimony. At makareceive din sila lahat ng sacrament of baptism dun sa parokya. Anong parokya dun sa Agusan? Sakop kayo? San Roque ba yun? San Roque. So, saan sa San Roque? Saan sa Agusan? Loreto. Sa Loreto. Oh. So, yan. Lapit kayo. Pag-uwi ninyo sa parokya ninyo, puntahan nyo yung pari. Para formally, nakatanggap ka naman ng sacrament, hindi ka naman binyagan uli. Dahil valid naman yung bautismo sa pagkabata mo bilang Katoliko. So, nakatanggap ka na din ng Sacrament of Confession, di ba? And Catechism. So, ngayon is profession of faith. Depende sa parish priest, ang pa-undergo bago ka maging ganap na Katoliko, no? Sa pamagitan ng pagbinyag. Subong pamilya, yung asawa mo ay member ba sa altar of worship? Yung husband mo? Yes. Whole family kami. Whole family pala. Yes. Babalik sa simbahan. So, ngayon ko nalaman mga kapatid, 6 na mga anak, na 8 sila lahat. 8 sila? Kayo lahat? Opo. Babalik sa simbahan. So, ngayon mga kapatid, buong pamilya pala
La Malnilaw family sa Loreto, Agusan del Sur. Agusan del Sur? Yes. Di ba bago lang ako pumunta doon? Malayo kami, Father. Malayo kayo? Nasa bukid kami. Nasa bukid. So mga kapatid hindi lang pala, akala ko si Pastora lang ang bumalik. Akala ko Katoliko yung... So active kayo buong pamilya sa altar worship. Pastora kayo. Yung mga anak ko, song leader. Song leader. So, grabe. Ang biyaya ng Diyos. Akala ko siya lang ang babalik. Buong pamilya pala. So, wala pang binyag. Just imagine, importante yung binyag. Kahit si Kristo walang kasalanan, nagpabinyag nagpabautismo nga Ano lang sa amin, Father, yung bautismo. Yung Yung nasa sapa. Nasa sapa. Sa ilog, no? Yung bautismo. So, ang bautismo may tatlong paraan. Una, pouring, sprinkling, and immersion. So, yung immersion, para to yung sa adult. Yung pouring at sprinkling, para yan sa mga bata. Mga bata. Pwede din sa malaki. Yung panahon ni St. Peter, possible, pouring yun. 3,000 yun Paano yun i-immerse? 3,000 sa isang araw, nagbinyag sila. So, possible it is a sprinkling. No? I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. No? Dahil ang daming mga tao. So, totoong paraan sa apostolic time, ang paraan ng binyag. Sprinkling, pouring, and then immersion. So, maraming salamat. Isa po yung milagro, mga kapatid. No? Dahil mong pamilya pala. No? La Malnilaw family, pastora yung nanay nila at song leaders yung mga anak mo, song leader yung mga maganda palang mga may talent sa pagkanta, talented pa yung mga anak niya, no? So grabe mga kapatid, magandang balita po ito. Maraming nasiyahan. Ang pinaka-nasiyahan nito ang Panginoon dahil sabi niya may tupa pa ako na hindi sakop sa turil na ito. Kukunin ko sila upang maging isang kawan under one shepherd. And the one shepherd is Jesus Christ entrusted to Peter. Alagaan mo yung tupa ko. Kaya nga sa St. Peter, pinaka-importanting persona sa simbahan natin. Amen? So, wala ka nang idadagdag, Pastora? Wala na, Father. So, maraming salamat. Mahiyain, no? So, salamat, Pastora. At yan po ang magandang balita ko sa inyo. Praise the Lord. So, marami nag-comment sa atin. Amen. No? Si Sister Gladys. No? Amen. So, alas 6 na. May misa pa ako sa Tubigon, mga kapatid. No? Condolence ni Father Tata Kabangbang dahil namatay yung kanyang tatay noong isang araw. At magdadaos tayo ng week mass. So, salamat, Sister. Pastora. Pastora Marilu La Malnilaw. No? Salamat sa Diyos. Thank you. God bless.